Magandang araw sa ating lahat. Muli po ay wini-welcome natin ang bawat isa sa napakahalagang araw na to ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At dalangin ko po ang bawat isa sa atin ay tunay na makapakinig po ng maayos. Salamat po. Samahan niyo po ako sa panalangin aming Ama sa pangalan ni Jesus. Salamat po na sa araw na ito, alam po namin na muli ay mangungusap kayo sa aming puso upang kami makaranas ng kapayapaan, ng kagalakan sa aming buhay. Salamat sa pagsama niyo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, kamusta na po ang bawat isa sa atin? Ang aking pong dalangin ay wala po tayong daladalang mga kabigatan katulad po ng pag-aaralan po natin ngayon. Yung pong pagkakaroon po natin ng excess baggage. Ano po ba yung excess baggage na yan? So, ito po ay mga kabigatan na hindi po naman natin dapat na dinadala. No? So, bago po yan ay basahin po muna natin ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Nasa Matthew 11 po yan, verses 28 to 30. Ang sabi dito ng Panginoon, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light." Amen. So, kung tayo po ay nakaka-experience na po ba tayo po ay sumakay sa airplane, meron tayong air trip, and then hindi po natin ine-expect na yung dala-dala po pala nating mga gamit ay may extra baggage, may charge, no, na na-overload pala tayo. At syempre, ang airlines offer it for free, hindi po ba? So, nakaka-frustrate, hindi po ba, na if you only have exact money, wala ka ng extra, and then may extra baggage ka na babayaran, ang hirap po ng ganong sitwasyon, no? Or kung kaya kayo ay biglang nagkayayaan, nag-walking, pasyal-pasyal, and then ang dami mong daladalang mga bagahe, ang dami mong daladalang mga extra things in your hand na ang hirap. No? So, yung mga ganong bagay ay nakakakos sa atin ng minsan ng pagkabigla, so frustrating na minsan hindi natin ma-enjoy yung mga bagay na gusto sana natin because our hands are full. No? Meron tayong mga daladalang mga bagay na dapat ay pwede naman tayong hindi ganon na naaapektuhan. Likewise, it will also cost us much kung tayo po ay emotional baggage, no, extra baggage yung dala-dala natin that we really don't need, no amount of hiding, denying, or running from it will make it go away. Yung emotional baggage na yan na magkukos sa atin ng stress, magkukos sa atin ng mga alalahanin, no? So, napakahirap po pag meron tayong mga ganong dala-dala. So, we need to be mindful because carrying yung emotional baggage na yan has a price to pay. No? Ano nga ba yung emotional baggage? Ano nga ba yung excess baggage? Sa natural, yung excess baggage means extra load, extra burden, worries, no? At by remaining focused on things that have hurt us, we also allow ourselves to be robbed of the happiness. Yung kapayapaan na dapat sana ay ini-enjoy natin, ay nawawala yan, no? So, yung mga excess baggage niya. At kung emotional baggage naman, this comes from yung mga painful past na na-experience natin, na na-lead tayo sa stress, mga unresolved issues during nung childhood natin. It could be yung abusive parents, or it could be sexual abuse that leads to shame, yung mga unforgiveness that leads to guilt, no? That shapes our behavior. Kaya minsan may mga pag-uugali ang isang tao na hindi maganda dahil meron po siyang dala-dala embedded within that person yung mga hurts na ito, at minsan hindi natin sila maintindihan, no? So, ang excess baggage ba na dapat nating alisin sa atin, no? That people carry na hindi na dapat
nga nararapat. It could be yung unforgiveness, di ba? We think holding a grudge against anyone is causing them the pain. No? Na kapag tayo ay nag-maintain ng galit natin sa kanila, ay magagantihan natin sila, maapektuhan natin sila. But when in reality, it is us, no, who pays the deepest price. Dahil tayo yung nawawala ng kapayapaan, tayo yung laging malungkot, tayo yung laging galit, no? So, tayo yung nagsasuffer nito. And in Psalms 130 verse 4, sabi dito, "But there is forgiveness with you that you may be feared." No? Ang Panginoon, there is always forgiveness within Him. No? So dapat hinihingi natin yan para tayo rin magawa rin nating makapagpatawad. At isa pang bagay na dapat po nating tinatanggal is yung fear. No? Fear is a natural feeling, no, to have fear sometimes, but we don't let it control our lives. Hindi naman talaga minsan maiwasan na magkaroon tayo ng takot, no? Nakakaramdam talaga tayo ng takot. But huwag nating hayaan, kontrolin tayo nito, na hindi na tayo makadesisyon, hindi na tayo makakilos, hindi na tayo pasya ng maayos. We have to face fear head on, and let's always be on guard, no, and take it off our mind, no. At dapat nating tandaan na yung puso natin ay dapat laging malinis sa mga bagay na to. We have to live free, no, from all this fear. At sabi sa salita ng Diyos sa Proverbs 29 verse 25, "The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be saved." So kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, alisin natin lahat ng mga takot na yan, we can be assured na tayo ay nasa safe ground, na tayo merong kapayapaan sa piling ng ating Panginoon. And isa pa rin dapat na ina-unload natin ang ating sarili ay yung feeling of guilt, no? Yung guilty feelings are heavy baggage in our soul area. It weighs us down from our past. Siguro yung mga nakaraan natin na hindi maganda, hindi tayo makamove on, hindi tayo makamove forward dahil nagpapabigat ito sa atin. Hindi na tayo makahakbang ng maayos, no? So, ang sabi sa Psalms 51 verse 10, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." No? So, yun ang hingin natin sa Panginoon, na ayusin tayo, baguhin ang ating mga puso, and let us leave excess baggage behind. We need to forgive. We need to forgive those who have wounded us. No? At itong burdens na to that can weight us down, it prevents us from receiving God's gift. No, tayo nahahadlangan na matanggap natin ang mga gustong ipagkaloob sa atin ng Panginoon, and that will be set free. At hindi tayo mabuhay ng blindsided kasi nakikita natin yung magandang plano ng Panginoon. At yung mga extra baggage na yan can also distract us from the good things God desires to give in our lives. No? Yung mga mabubuting bagay na gusto ng Panginoon na magawa natin, ma-accomplish natin, nadidistract tayo, nahahadlangan tayo kasi kabigatan yung ating nararamdaman. Hindi tayo makaramdam ng kagalakan, hindi tayo makaramdam ng kapayapaan, hindi tayo makaramdam ng pagtitiwala. No? And the less we carry itong burden na to, lalo tayong humihina sa pag-move forward. Just as yung may dala-dala kang heavy bag, no, sa likuran, in literal sense, ang bagal ng lakad mo hindi ba? At yung mga kabigatang ito from our past, no, it will weigh us down spiritually. No? Pati yung pananampalataya natin ay naaapektuhan yan. No? So, dapat talaga tayong maging malaya dito sa mga excess baggage. Ito, hindi natin ito kailangan. Pagkaloob natin ito sa Panginoon. So, ang challenge for us today is to let go of our past problems. Kalimutan na natin yan. Yung mga cares, mga concerns, mga mistakes, mga failures natin,
kalimutan na natin yan. Kumbaga, ipagpag na natin yan sa ating katawan, sa ating emosyon. Huwag na natin yan dalhin. At yung unforgiving heart, yung angry heart, yung bitter heart, will also kill a person's heart. No? Na kahit ikaw, gustong-gusto mo namang mahalin mo si Lord, pero dahil may mga lason diyan sa puso natin, hindi natin yun magawa. But God tells us to remember that He has given the grace. Binigay na sa atin ng Panginoon yung grace. At kung mauunawaan natin yung mayamang biyaya ng Panginoon, understanding God's grace will release us from this excess baggage. No? Itong kabigatan na itong makakalaya tayo dito. At that is the best way to live our lives. Yan yung gusto ng Panginoon na gawin natin, na malaya tayong makapamuhay ng ayon sa plano at desisyon ng Panginoon. So sa araw na to ay mananalangin po tayo at ang gagawin po natin mamaya sa ating panalangin, ano po ba yung mga extra baggage na gusto nating i-surrender sa ating Panginoon ngayong araw na to? It could be yung fear natin, it could be yung mga unforgiveness natin, yung mga hatred natin, mga bitterness natin, yung sickness na yan, meron ba tayong mga daladalang ganyan? I-surrender natin yan sa Lord. Unbelief, o tayo ba ay nawala na rin ang pag-asa, lahat ng mga yan ay kabigatan sa ating buhay na hindi natin dapat na dinadala. So sa araw na to, inaanyayahan ko po ang lahat ng nakatunghay ngayon. Nais ko po kayong ipanalangin. Amen. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Nais ko pong ipanalangin ang bawat isang nakatunghay ngayon. Marahil marami po tayong mga kabigatan na dala-dala at nais natin talagang isurrender ito sa Panginoon. Ano man yang mga nararamdaman natin, tayo po ay dumulog sa Panginoon at tayo po ay magkaroon ng kaginhawahan para po sa mga bagay na to na hindi po natin ito dapat na dinadala. Itong mga excess baggage na to, we have to let go of all these things. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord na kayo Diyos na mapagmahal, Diyos na lagi pong nakikinig sa aming mga panalangin. Salamat po na sa aming pagdulog sa inyo ngayon, sinusuko po namin sa inyo ang lahat po ng mga kabigatang ito, mga excess baggage na ito sa aming mga puso. Amin po itong inaayawan na ngayon at aming itong isinusuko sa inyo. Salamat Lord. Tanggalin mong lahat ito. Kami makalakad ng meron pong kapayapaan, meron po kaming kagalakan, at meron po kami, Panginoon Lord God, tamang direksyon dahil ang aming hakbangin ay sasamahan niyo po kami. Salamat Panginoon sa kalayaan na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na mga araw. God bless you.